Tayo po ay magsimula sa panalangin. Tayo ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa umaga pinagkaloob po sa amin, sa inyong katapatan, sa inyong pangako sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat na ikaw ang dahilan kung bakit maaari po kami makatayo sa harapan mo sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan araw-araw, Panginoon. Sa aming pakikinig ng iyong mga salita, bigyan niyo po kami ng pangunawa at tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng tamang pagtugon sa inyong mensahe sa araw na ito. Purihin ka nawa sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No? So magandang umaga po. Parang kaunti-unti tayo ng konti sa ating church. So dalangin ko po na ngayong August, as we emphasize po sa evangelization, marami po tayo maimbitahan sa ating pananampalataya. Ang title po ng ating mensahe ay Shining the Light of Jesus. Kasi thinking of sharing the gospel. Speaking of light po, last Monday, napundi po yung isa naming ilaw. Kinukwento ko pa lang kay Kuya pa isa-isang napupundi. Hanggang totally napundi na po. No? So, ang ginawa ko po, bumili po ako ng bago, syempre. Kasi importante yung ilaw, tama po ba? Hindi tayo makakilos. So, nagkapit po ako ng bagong ilaw sa aming bahay. Kaya lang po ang nangyari, kinagabihan, nawalan po ng kuryente. Kasi po, isa pong poste doon sa barangay namin, sumabog. So, 2 araw po kami walang kuryente. So, iniisip ko, sayang naman po yung bagong kapit na ilaw. Pinili ko pa naman yung pinakamaliwanag. No? Ganon din po pala sa ating buhay, Kristiyano. Marami po sa atin, mga Kristiyano, na tinawag na maging ilaw. Pero tayo po ay walang liwanag. Bakit po? Kasi wala tayong source. Wala po tayo at malayo po tayo sa Panginoong Jesus. Kaya hindi po tayo liwanag sa ating buhay. Kapag malayo po ang ating puso sa Diyos, wala po tayong tamang relasyon sa Panginoong Jesus, yung liwanag po na binigay niya sa atin, nung una tayo sumampalataya, ay unti-unti pong dumidilim, no? Hanggang sa ito ay tuluyan ng mawala. So, we are Christians, we are designed to shine. No? Pero, hindi po natin magagawa yun kung malayo tayo sa Kanya. So this month po, nag-focus po tayo sa evangelization at ano po ang mandate or utos ng Diyos. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Kaya, umayo kayo, gawin ninyo mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sinabi to ni Jesus sa kanyang mga alagad bago po siya umakyat sa langit. Ito po ang kanyang utos. Hindi po ito request. Okay po yun, no? Ito ay kanyang utos, hindi lamang po para sa mga pastor, sa mga missionary, kundi sa bawat isang Kristiyano. At dahil ito ay isang utos, hindi po sinasabi na magbahagi kayo ng mabuting balita kung kailan nyo lang gusto or kung kailan lang kayo komportable, kundi ito po ay dapat nating gawin, no? Para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano. Mayaman o mahirap, maraming alam sa Biblia o hindi lamang alam sa Biblia, bata man o matanda, lahat po tayo ay tinawag na ibahagi ang mabuting balita at gawing mga alagad ni Jesus ang lahat ng tao sa buong mundo. Minsan po sa ating buhay ay natanggap natin ang ilaw na tayo ay sumampalataya kay Jesus. At tinawag tayo hindi lang upang sumampalataya, kundi upang magliwanag para sa Kanya. We are not only called to believe, but to shine and reflect po yung liwanag ng Diyos sa madilim na mundo. So kung meron pong
nagliliwanag sa mundo, dapat yun po ay ang mga Christian. Pero katulad po ng sinabi ko kanina, wala po tayong liwanag kung wala tayo kay Kristo. Kung malayo po tayo at hindi tayo konektado sa ating source na si Jesus. Kasi number 1, Jesus is the light. And we only reflect His light. Sabi po ng ating, pangalan po ng ating church, John 8:12. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kabisado natin, alam na alam po natin. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Sino po yung ako? Si Jesus. Siya po ang ilaw. At ang lahat ng sumusunod sa Kanya. Sino po yung sumusunod sa Kanya? Tayong mga Kristiyano ay magkakaroon ng ilaw sa ating buhay at tayo ay hindi na lalakad sa kadiliman. Ibig sabihin, yung liwanag po natin ay nagmumula kay Jesus. Alam niyo po ba yung moon? Wala po siyang liwanag. Pero saan po nagagaling yung liwanag ng buwan sa gabi? Nagagaling po yun sa araw. Yung favorite po niyo yung science. No? Ganon din po ang mga Kristiyano. Ang liwanag po natin ay nagre-reflect po mula sa liwanag ni Jesu Kristo. Kaya po kung malayo tayo kay Jesus, wala po tayong tamang relasyon sa Panginoong Jesus, hindi rin po tayo magliliwanag. So, when we are not alive in Christ, when we don't have a right relationship with God, tayo rin po, yung ating spiritual light ay magdidilim at mawawala. Naintindihan niyo po ba? Kasi saan po nanggagaling yung liwanag natin? Kay Jesus. Kaya kung malayo tayo sa Kanya, ibig sabihin, hindi tayo nananalangin, hindi tayo lumalapit sa Biblia, hindi tayo sumasamba sa Kanya, wala rin po tayong liwanag, no, na pwedeng ibahagi sa iba. Ano po ba ang purpose ng liwanag? Siyempre, magbigay liwanag upang ito ay magbigay daan at magbigay ng pag-asa. Kasi kung madilim, maligaw po tayo, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Lahat po tayo ay maliligaw at hindi alam, no, yung patutunguhan ng ating buhay. Ganon din po tayo sa ating buhay, pananampalataya. Dati po tayong naliligaw, walang direksyon, walang pag-asa, pero nung binigyan tayo ng liwanag ng Diyos, nagbago po ang ating buhay. Binigyan niya po tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at binabago po tayo ng Diyos. Naalala niyo po yung kwento ng taong to? Sino po to? Siya ay si Bartimaeus. Si Bartimaeus, siya ay bulag. So bilang isang bulag, wala po siyang ibang pwedeng work or hanap buhay, kundi ang mamalimos. At araw-araw, nakadepende po siya sa mga gabay ng ibang tao sa kanya. So, napakabigat ng kanyang buhay, no? Mahirap yung buhay niya dahil siya ay nabubuhay sa kadiliman. Kaya nga, nung isang araw, narinig niya ang pagdaan ni Jesus. Tinawag niya ito ng kanyang buong lakas na may pananampalataya. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. At doon din, ang tanong sa kanya, Jesus, anong nais mo? Nais ko pong makakita at nagkaroon ng liwanag ang kanyang buhay at siya ay muling nakakita. Ganon din po tayo. Tayo po dati ay mga spiritually blind. Hindi po natin nakikita ang katotohanan ng Diyos. Dati po tayong malayo sa Diyos. Pero noong tayo po ay tinawag ng Diyos at narinig natin ang kanyang mga salita, nabuksan po ang ating mga mata, nalinis po yung ating kadiliman. Ano po ba yung ating kadiliman? Ang ating mga kasalanan. Dahil pinatawad na Jesus ang ating mga kasalanan dahil sa ginawa niya sa krus para sa atin. Siya ay namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan upang bigyan tayo ng liwanag sa ating buhay. At si Bartimaeus, anong ginawa niya nung nakakita siya? Siya ay nagpuri sa Diyos at siya ay
sumunod kay Jesus. Tayo rin din po, no, natanggap din natin yung grace na yon sa Panginoon at nais niya na kung tayo ay nakatagpo na ng liwanag, magpatuloy po tayo ng paglakad at manampalataya sa Diyos. Kasi anong sabi ng Biblia? Sabi po sa 2 Korinto 4:6, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, kailan niya po yung inintos? Let there be light in creation, ay siya rin nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. He made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Jesus Christ. No? Binigyan tayo ng pag-unawa ng Diyos upang makilala kung sino si Jesus. No? Siya ang Panginoon, ang tagapagligtas. Kayo po ba, naalala niyo pa yung buhay na wala pa po kayo sa church? Naalala niyo po ba yung buhay na kayo ay nasa dilim pa, na kayo pa ay malayo sa Diyos? Naalala niyo po, no? Sino dito dati every Sunday naglalaba? Every Sunday, nasa mall. Every Sunday, natutulog. Pero ngayon, dahil naliwanagan ng Diyos ang ating buhay, tayo ay nandito at sumasamba sa Kanya. Kasi mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Jesus, kaya binuksan niya ang iyong mga mata upang siya ay iyong makita. At nais niya na makita mo rin ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Ano po sabi ng Biblia? Sabi niya, dati, basahin niyo po, 1, 2, 3. Kayo'y nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat bawang mabuti at matuwid ang tao, ang totoo ang ginagawa ng nabubuhay sa liwanag. So we have become the children of light. Tayo na po ay mga taong nasa liwanag, nabubuhay sa liwanag. Ayun po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ano po ba yung mga bagay sa liwanag? Sabi dito, mabuti, matuwid, at totoo. Kasi yung mga bagay na ginagawa sa dilim ay mga bagay na ayaw na makita ng mga tao sapagkat ito ay nakakahiya, ito ay kasalanan. Pero ang mga tao na nabubuhay sa liwanag, mabuti, matuwid, at totoo ang kanilang pinapakita, kaya hindi sila nahihiya. Kasi nakikita ng mga tao na tama ang kanilang ginagawa. Mayroon po bang magnanakaw sa umaga? No? Sa gitna ng liwanag? Wala po, no? Kasi alam nila na mali po ang kanilang ginagawa. Tayo po mga Kristiyano, magliliwanag po tayo kay Kristo kung nabubuhay po tayo ng ayon sa kanyang mga salita. Kaya ano pong sabi ng text po natin ngayon? Sabi dyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. A city on a hill cannot be hidden. Kasi nasa tuktok siya eh, di ba? Hindi siya pwedeng magtago. At ano pa? Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kayo ba magsisindi ng ilaw tapos ilalagay yun sa ilalim? Parang wala namang silbi yung liwanag. Sa ganun din po, no, ang buhay ng mga Kristiyano is hindi secret. Hindi na itatago, kundi upang ipahayag ang katuwiran ng Diyos. So, Christians are meant to be visible. Dapat po tayo ay nakikita. Ang ating pananampalataya ay hindi tinatago na parang mga kayamanan, no? Na walang gustong ibang makakita. Dapat itong ipakita sa lahat ng tao upang sila rin po
ang Panginoong Jesus. Tayo po mga Kristiyano ay hindi dapat tatago kasi alam natin ang mabuting balita. Alam natin ang daan sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ang ilaw po natin ay hindi decoration, kundi po ito ay para sa direction, no? Para makita po ng mga tao ang daan patungo kay Jesus. Naintindihan niyo po? Sabi, we are a city on a hill that cannot be hidden. Ang ating buhay dapat kita ng lahat ng tao at sa pamamagitan ng ating buhay, makilala nila si Jesus. So, how do we shine Jesus? Sa pamamagitan po ng ating character, ng ating pagkatao. Pag tayo po ay honest, pag tayo po ay mabuti, pag tayo po ay mapagpakumbaba, ano po makikita ng mga tao sa atin? Ang Diyos. Kasi yun po ang mga katangian ng Diyos. Sa pamamagitan po ng ating mga mabubuting gawa, kapag tayo ay naglilingkod sa iba, nagsishare ng ating mga biyaya sa iba, mabuti sa iba, nakikilala po nila si Jesus. At kapag pinapahayag po natin ang mabuting balita, when we witness to them, tungkol sa salita ng Diyos, dinala natin sila sa simbahan upang marinig ang mabuting balita. Tayo rin po ay nagliliwanag. Naintindihan niyo po ba? So there is no secretive about the Christian life. Wala po tayong dapat tinatago. Dapat ipahayag po natin yung katotohanan na alam natin. Dapat po nakikita sa ating buhay ang kagalakan, ang joy na nagmumula sa Panginoon. Ang peace na meron tayo sa Panginoon. At yung compassion na meron po tayo para sa iba na nagmumula po saan? Sa ating source. Sino po? Si Jesus. Because of our fellowship with God. Ang ilaw, ano sabi doon? Tinatago ba? Dapat nakikita. Nagbibigay liwanag at gabay para sa lahat ng tao. At sa mundo, nasa kadiliman. Naintindihan niyo po ba? So, Christians, nakikita po tayo ng mga tao sa mundo. Halimbawa, kahapon po sa aming youth meeting, sabi ni Zion, marami sa akin naghihingi ng advice. Kasi, tama ba Zion? Kasi, alam nila, anak ako ng pastor. No? Alam nila ako ay Christian. Zion, ano bang gagawin ko pag ganyan or ganito? Kasi alam na siya ay isang Christian. Kayo rin ba ganon? O di ba Christian ka? O ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ang buhay po natin ay nakikita ng iba. Tama po ba? Pero ang nakakalungkot po, tayo po ay tinawag na maging ilaw. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world, a city on a hill that cannot be hidden. Pero, marami po sa atin, ang buhay natin ay walang liwanag. Pundido. Tama po ba? Kahit sa church, minsan nandito, minsan wala. No? So, pindido po ang ating mga ilaw. At dahil dito, wala pong ibang tao ang makakilala kay Jesus. Kasi, tayo ay Kristiyano, pero wala tayong liwanag. Hindi po nila makita sa atin si Jesus. Kayo po yung nakalulungkot na katotohanan. When our lights fade, we lose our shine. Ito po yung nakalulungkot na katotohanan sa ating mga Kristiyano. Alam niyo po sa ating memory verse sa mga bata, John 15 po yung aming minamemorize. Sabi noon, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Katulad po ng hindi tayo mamumunga kung malayo tayo kay Jesus, hindi rin po tayo liliwanag kung nakahiwalay po tayo sa Kanya. Isipin po ninyo ang inyong buhay. Isipin po ninyo ang ating simbahan. Kailan po kayo huling nag-share ng gospel? Kailan niyo po huling sinabi ang tungkol kay Jesus sa iba? Parang 10 years ago pa. Parang
2 years ago pa, o parang kahapon lang, no? Kailan po kayo nag-invite sa ating simbahan? Parang wala. Baka sa Wednesday, may ma-invite po tayo, no? At kailan po tayo nagkaroon ng newcomer sa ating church? Tingnan mo yung mga katabi mo. Tayo. Pa din, no? Kasi nakalimutan po natin na kailangan po natin ibahagi si Jesus sa iba. Ngayon po ay 32nd Sunday ng 2025. Pero wala pa po tayong ani, no? Wala po tayong harvest. Hindi po tayo nagliliwanag sa iba. Iniisip ko po yung mga dahilan kung bakit po kaya nawawala yung liwanag sa buhay ng isang Kristiyano. Una po, busyness and worry. No? Sabi ng parable ng seed, di ba? Ang mga alalahanin sa buhay, ang sumasakal dun sa seed, kaya hindi na siya tuluyang lumago. Ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Tayo po, alam ko po, lahat ng buhay natin ay mahirap. Meron ba dito madali ang kanyang buhay? Wala. Lahat tayo po ay mahirap ang buhay. Iniisip natin, magbaon ng mga anak, gastusin sa bahay, pamalengke, mga dapat mong gawin. At busy po tayo everyday. At kaya po wala na po tayong oras manalangin sa Diyos at magbasa ng Biblia. Kung meron man, maybe 5 minutes. Baka ginagaya nyo, 1 minute lang ha. Sa mga bata lang po yun sa ating Sunday school. Okay na yung 1 minute, no? So malayo po tayo sa Diyos because of our business and because of the worries of our life. Isipin mo, lilipas yung isang linggo, ang buhay mo ay umiikot lang sa iyong mga problema, ay talagang magdidilim po tayo at hindi po tayo magliliwanag kung malayo tayo kay Jesus. Remember Jesus when you pray every day and when you read the Bible every day para meron po tayong source ng liwanag. Pangalawa po, dahil po sa ating mga sinful habits and compromise. Sabi ng Biblia, we must live by the Spirit sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero malayo po tayong ginagawang mali. No? Iniisip natin, okay lang, maliit lang na bagay. Okay lang, maliit na pagkakamali. Pero, sinisira po ng mga maliit na pagkakamali ang ating testimony. Kasi imbis na holiness ang makita po sa atin ay hypocrisy. Diba? Kaya hindi po tayo magliwanag. Kasi tayo mismo nagmumura, tayo mismo nananakit ng ating kapwa, tayo mismo nandaraya. Kaya, ano nangyari? Pag in-invite na natin yung iba, magiging questionable. Talaga ba? Christian ka talaga? Or nagsisimba ka talaga? Kasi yung buhay po natin ay walang liwanag dahil po sa ating mga kasalanan. Dahil po sa mga maliliit na hinahayaan natin sa ating buhay. At pangatlo, sabi dito, worldliness and idolatry, no? Sabi ng Biblia sa unang Juan 2:15-16, basahin po natin. 1, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Whenever pinuunan natin ang mga ibang bagay kaysa sa Diyos, pera, yung ating mga relationship, no, even mga gawain natin sa Diyos, pero malayo tayo sa Kanya, ito po ay ating nagiging idol. Ano sabi ng Diyos? Huwag mong ibigin ang sanlibutan, no? Dahil lahat ng pagnanasa ng the sin of yung sanlibutan, ng mata, at pagmamalaki sa buhay ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa sanlibutan. Dahil po iba yung priority natin, kaya hindi po tayo mag-liwanag. Tama ba? Dahil malayo po tayo sa Kanya. At meron pa, sabi dito, fear and silence. Kasi po, sa mundo po natin ngayon, wala nang
katotohanan. Pag nagsabi ako ng totoo ng Biblia, hindi po agad sila maniwala. O minsan, pag nag-comment po kayo, di ba? Babarahin pa kayo ng mga hindi magagandang salita. Kaya natatakot po tayo magpahayag ng katotohanan. Kasi takot tayo mabara o mapahiya ng ibang tao. Pero sabi ng Biblia sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Meron po tayong katotohanan na pinanghahawakan at dapat po natin yung panindigan. At huli, it is because of the lack of love and selfishness. Kasi ang buhay po natin ay umiikot lamang sa akin. Para sa akin. Para sa aking pamilya. No? Wala po tayong pagmamalasakit sa iba. Pero ang tinuturo ng Biblia, we must not look only on the interest of ourselves or our own interest, but for the interest of others. Sabi po sa Philippians 2:4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Nakita niyo po yung mga dahilan. Naniniwala po ba kayo? Tayo po ba ay nakakaranas ng isa sa mga ito? O talagang maliwanag na maliwanag ang iyong buhay? Tayo, siyempre hindi po, di ba? Tayo po ay minsan nagdidilim ang ating buhay dahil sa mga bagay po na ito. At even po tayong mga leaders, no, workers ng simbahan, tayo rin po ay napang hihinaan. Kasi iniisip natin ako, may mga bagong darating sa aming simbahan, bagong mga taong paglilingkuran, bagong taong pagkikisamahan, bagong taong pagmamalasakitan, bagong taong magiging problema. Tama ba ba? More members, more kayo nagsabi, more members, more problem, diba? Hindi, no? Minsan, ikaw din, napanghihinaan ka na ng loob. Kasi kayo pa nga lang, kami pa nga lang, ang hirap na eh, diba? Pero ano po sabi ng Biblia? Anong pangako ng Diyos? Sabi niya, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. If we do not give up in sharing the gospel and shining our light, kahit ngayon, hindi pa natin nakikita yung bunga, balang araw, no? Sa panahon ng Diyos, makita natin na lahat po ng ating ginagawa, meron pong sagot o tugon ng Diyos sa ating buhay kapag hindi po tayo sumuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka sumuko. Yan, no? Light of Life Church po tayo sumuko. August pa lang naman, no? Meron po tayong kakayahang mag-share o pagkakataon na mag-share ng mabuting balita, no? May mga dahilan kung bakit po tayo bilang mga liwanag ng mundo, hindi po natin yun nagagawa. At hindi na po yan iba sa kwento ng Biblia. Kasi sa Biblia, sino po yung bayan na pinili ng Diyos? Ang bayang Israel. Pinili ng Diyos ang Israel upang maging pagpapala sa lahat ng bansa. Upang ang mga tao makilala nila ang tunay at nag-iisang Diyos. Pero, babasahin po natin yung Biblia. Ano ang kwento? Nagawa po ba ng Israel? Hindi. Binigyan sila ng Diyos ng kautusan, ng Law of Moses. Tama po ba? At nasa kanilang tabernacle, ang presensya ng Diyos. Naranasan po nila yung glory ng Panginoon. At meron po silang temple kung nasaan ang presensya ng Diyos. Pero, katulad po, nang naranasan natin ngayon, ganun po rin nangyari sa bayang Israel. Inuna pa nila ang kanilang sarili. Sumunod sila sa mga Diyosan na naging dahilan upang hindi po nila magawa ang layunin ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Ano pong nangyari sa temple? Nawasak, nasunog, sinakop sila ng ibang bansa. At yung testimony na sana meron sila, hindi po nila nagawa. Maging yung sarili nilang bansa ay hindi po nila naprotektahan. Pero ang Diyos ay tapat at mabuti. Dahil sa kanyang awa, after 70
years, katulad ng kanyang pangako, ano po nangyari sa bayan ng Israel? Sila ay nakabalik, no? Sa kanilang lupang ipinangako at sinabi ng Diyos, muli ninyong itayo ang templo. Kung kayo po ay nag-join sa ating quiet time, grabe po yung tawag ng Diyos sa bayan ng Israel. Return to me. Return to me. Nais ng Diyos po na panumbalikin yung kanilang liwanag. Kasi yung layunin ng Diyos para sa Israel ay hindi pa rin po nagbabago. At hindi lang po yung temple yung gustong i-rebuild ng Panginoon, kundi po yung kanilang worship, ang kanilang obedience sa Kanya. Sabi ni Jesus, sabi ng Diyos sa Israel, ikaw ay maling magliliwanag. At ganun din po sa atin. Kung aminado po tayo, naranasan po natin ang lahat ng ito. No? Minsan tayo, ang inisip natin sa church yung baha, no? Yung pabaha na naman. Pero yung nakakalimutan natin na ang priority po natin ay mag-share ng salita ng Diyos ng gospel. Kasi marami po tayong inaalala sa ating buhay. Pero sabi ng Diyos na na tayo po ay mag-liwanag. Bumalik po, no? Sa nais niyang ipagawa sa atin. Kaya po, ang third, last na po, shine again, shine the light of Jesus, no? Kung tayo po ay nalayo sa Diyos, meron po tayong pagkakataon na bumalik sa Kanya. Kung nakita mo yung buhay mo, Lord, na-realize ko, nga, no? Hindi na ako nag-share ng gospel. Nga, no? Yung buhay ko umiikot na lang sa aking sarili, sa aking mga problema. Nga, no? Ang layo ko na pala sa Diyos. Tinatawag ka po ng Diyos na bumalik sa Kanya. Bumalik po tayo sa ating source. Sino po? Si Jesus. Ang pangako po ng Diyos sa Biblia, come near to God and He will come near to you. Mag-connecta po ulit tayo kay Yesu Cristo. Tayo po ay lumapit sa Kanya sa panalangin at buksan mo muli ang inyong Biblia, no? At basahin ang Kanyang mga salita at i-worship siya, no? Sa iyong buhay. Stay connected to Jesus every day. Pagsikapan mo, maging connected kay Jesus araw, hindi lang every Sunday, kundi araw-araw. Pangalawa, kung ikaw ay nagkasala sa Kanya, ano sabi ng 1 John 1:9? We confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Aminin natin sa Diyos ang ating mga kasalanan at pagkukulang at tayo ay Kanyang papatawarin. Panumbalikin tayo ng Diyos kapag tayo ay tunay na nagsisi, no? Tunay na nagsisi at lumapit sa Kanya. At sabi doon, shine your light. Ano sabi ng verse 16? Basahin po ninyo. Paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kapulihan ng inyong Ama na nasa langit. Sabi dito, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Hindi lamang po sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng inyong mga mabubuting gawa. Sa pamamagitan po ng ating actions. Sa pamamagitan po ng ating buhay, makikilala po nila si Jesus. Kaya subukan po natin lumapit kay Jesus at ipanalangin, baguhin niya ang ating buhay upang tunay tayong maliwanag po sa iba. Ma-extend po natin yung pag-ibig ng Diyos na natanggap natin sa iba. Tama po ba? Aminado tayo minsan na panghihinaan po tayo ng loob sa ating church. Kasi kabisado na po natin yung mga tao sa labas. Pupunta lang po sila dito kapag anong meron. Tama po ba? Anong matatanggap? Anong makukuha? Pero pag wala doon, wala. Kaya ikaw na nagsishare po at nag-i-invite, anong nararamdaman mo? Nawawalan ka po ng gana. Iba naman yung nais nilang ipuntahan or nais nilang gawin. Pero ang iniisip ko po, no, si Jesus.
nung nagturo po siya sa mga tao, sabi sa Biblia, alam ni Jesus ang bawat isa sa kanila. Alam ni Jesus kung sino talaga yung sumasampalataya sa kanila. Alam ni Jesus yung nilalaman ng kanilang mga puso at isip. Diba? Sabi doon, Jesus knew the heart of them. No? Kaya hindi niya ipinigay ang kanyang sarili sa kanila. Pero, tumigil ba si Jesus na ituro ang katotohanan? Hindi. Ano sabi niya sa Biblia? For the Son of Man came para saan po? To seek and save the lost. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang naliligaw. At yung mga tao sa labas po, hanggang ngayon naliligaw pa rin sila. Kaya hindi po nila makita ang totoong kailangan nila ay si Jesus sa kanilang buhay. Huwag po tayong pang hinaan ng loob. Kasi kung nais ng Diyos na tunay na sila ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, gagamitin po tayo ng Diyos para sa kanila upang makilala nila si Jesus. Kasi anong purpose ng light? Magbigay ng liwanag, ng direksyon patungo sa Diyos. Kaya kung minsan na po natin naranasan po yung mga ganong tao, huwag po tayong panghinaan ng loob. Kundi, subukan po natin magsimula ulit. Ganun din ba ang inyong nararamdaman? Na nais po ng Diyos na magliwanag po ulit ang ating simbahan. Kasi ang pangalan natin ay Light of Life Church. Tayo mga nakatagpo ng liwanag sa Panginoong Jesus. Nais ni Jesus na tayo ay bumalik sa Kanya. Gawin po natin yung responsibility natin sa iba. Huwag lang umikot yung buhay natin sa ating mga sarili, kundi ano po yung mandate ng Panginoon? Gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng tao. Bautismohan niyo sila sa aking pangalan, no? At magagawa natin ito kung naturally tayo po ay nagliliwanag at connected po tayo sa Kanya. Wala po tayong magagawa kung malayo tayo kay Jesus. Ano pong unang step? Bumalik po tayo kay Jesus at sa Kanyang mga salita. At pag meron na po tayong liwanag, katulad ng pangako ng Diyos, ipahayag po natin ang mabuting balita. So ano po ang i-check natin ngayon? So unang check, tayo po ba ay may liwanag? Second check, kung hindi, connect po tayo sa ating source. After 2 days po, bumalik na po yung aming kuryente at nagkaroon na po kami ng ilaw. May silbi na po, no, yung ilaw na aking binili. Tayo po ay lumapit kay Jesus at ipahayag intentionally po ang mabuting balita. Kasi bakit kayo nandito? Kasi minsan, isang araw, merong taong nag-imbita sa inyo. Tama po ba? Hindi naman kayo, uy, may church doon, punta nga ako. Ganun ba? Hindi po, di ba? Lahat tayo, may isang tao na ginamit ng Diyos upang mabukas yung pintuan para sa atin at makilala siya. Ganun din po tayo. So, ang challenge po sa atin ngayon ay, pwede ka bang mag-isip ng 3 tao na gusto mong ipanalangin ay hindi pa kumikilala kay Kristo? Pwede ba ngayong week panalangin mo yung 3 tao na iyon? So, yun po yung application natin ngayong araw na ito. Kahit hindi pa natin sila masyaran agad, pero ipag-pray po natin sila. Yung 3 tao na iyon. Kung may pagkakataon po, ibahagi natin ang mabuting balita at i-invite po natin sila sa Panginoon. So, anong assignment? Kahit 3 tao, or kahit isang nga lang po, no, na taong nais mo lumapit kay Jesus at maligtas, pwede po natin silang ipanalangin. Ano pong nais ng Diyos sa atin? Tayo ay maging liwanag. Huwag po umikot yung ating buhay sa ating mga sarili lamang, kundi alalahanin natin yung mandate, yung utos ng Diyos sa ating buhay. So, natanggap niyo po ba ang ating assignment? No, so, pag-pray niyo po yung isang tao, 2 o 3 tao na nais niyo pong makilala si Jesus. At tayo dalangin ko po ng Light of Life Church, tayo po ulit ay magkaroon ng liwanag. Kasi tinatawag tayo ng Diyos. Narinig niyo ba sa ating quiet time yung pagtawag sa atin ng Diyos? Kaya
Kaya salamat po sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po. Unang-una, niligtas mo kami sa aming mga kasalanan. Binigyan niyo po kami ng pag-asa. Nung kami po ay mga bulag pa, malayo pa sa iyo at nabubuhay pa sa kasalanan, binigyan niyo po ng pag-asa at liwanag ang aming buhay. Maraming salamat, Jesus, na pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Ginawa niyo po kaming iyong mga anak. Ngayon po, nais mo kami, Panginoon, na magliwanag sa iba upang sila rin po ay makakilala sa inyo at maligtas. Panginoon, humingi po kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaan. Patawarin niyo po kami na lumipas yung mga panahon na hindi namin ibabahagi yung mabuting balita sa iba. Marami po kaming excuse, marami po kaming dahilan, pero ngayon po itinuro mo sa amin, Panginoon, na hindi po namin dapat ito isipin, kundi dapat namin ito pagtagumpayan, Panginoon. Dahil nais mo, Panginoon, na sa pamamagitan po namin ay maligtas din po yung iba. Kasi ikaw, Jesus, nanalangin ka, hindi lang para sa mga sumasampalataya sa inyo, kundi sa mga taong sasampalataya pa sa pamamagitan po ng aming pagpapahayag ng mabuting balita. Banal na Espiritu, sa inyo po nagmumula ang kapangyarihan. Tulungan niyo po kami na panghawakan ang iyong mga pangako na kasama ka namin sa aming pagpapahayag ng mabuting balita. Dalangin po namin yung buong buwan ng August, kahit po yung aming fellowship sa Wednesday, prayer meeting sa Wednesday. Dalangin po namin na bawat itong araw na ito ay pagkakataon na may bahagi po namin yung mabuting balita, hindi lang sa matanda, kundi sa lahat po ng tao, maging sa mga bata, Panginoon. Maraming salamat po na dinala mo po kami sa aming church upang makilala ka, Panginoon. Ang pangalan po ng aming church ay Light of Life Church. Dilangin po namin na tunay nga po na kami ay magliwanag ulit para sa iyong kalagayan